Iginit ni Senador Bongo na hindi siya natatakot na maisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Kasunod po ito ng pagtukoy sa kanya ng Office of the Prosecutor ng ICC bilang isa sa mga co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ating saksihan. 5 araw mula ng pangalanan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court bilang co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity, dumalo sa sesyon ng Senado si Senador Bongo. Aniya, hindi siya natatakot ma-issuehan ng warrant of arrest dahil inosente raw siya sa mga ipinaparatang sa kanya. Importante rito, dapat fair po. Dumaan sa tamang proseso. Hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. So hindi kayo mawawala sa Senate? Hindi po kayo absent or anything? Kaya nga ako nandito eh. Tuloy raw siya sa pagtatrabaho sa kabila ng aniya di patas na paratang ng ICC Office of the Prosecutor. I firmly dispute the allegations in that document which are entirely unfounded at one-sided at napaka-unfair naman po yun sa parte ko. Ang aking trabaho ay naayon sa batas ng tao at naayon sa batas ng Diyos. Ang Senate minority na kinabibilangan ng Senador Go may binubuong resolusyon tungkol sa pagrespeto sa mga korte ng bansa. Ang spirit ng ating konstitusyon ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Hindi raw dapat automatic ang pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? Nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? Dati nang sinabi ng Malacanang na ngayong lumabas na ang pangalan ng mga co-perpetrator umano sa war on drugs, handa silang makipagtulungan sa Interpol. Gaya na nangyari nung arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso ng nakaraang taon. Hindi raw ito pagsuko ng soberanya kundi pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Ayon kay Senate President Tito Soto, di pa napag-uusapan ang posibilidad ng ICC warrant laban kay Go at kay Senador Bato de la Rosa na isa rin sa pinangalanang co-perpetrator. Ang tanong muna, is there an arrest? I'll cross the bridge when I get there. Are there members who would want a caucus? Then I'll call the caucus. Hindi pa, pero hindi ko pangungunahan. Si De La Rosa tinanggal na bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Nobyembre pa siya huling pumasok sa Senado. Pumalit sa kanya si Senador Robin Padilla. Ang DOJ hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng mga Duterte na kumikwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo at pagdala sa kanya sa The Hague. The DOJ takes the position that it will be prudent to wait the resolution of the Supreme Court before it acts upon any alleged warrant should one be issued. Pero meron din daw tinatawag na executive prerogative o otoridad ng ehektibo na pinamumunuan ng Pangulo. Meron po tayong batas either through extradition or surrender. Ito pong matter na to ay executive prerogative. Kunwari, may warrant na po. Executive prerogative po to either file for extradition, assuming na merong extradition treaty, and lastly, to surrender or in the alternative to surrender the individual. Yun po yung kapangyarihan ng Estado. Makita po natin yan sa ilalim ng batas. Ayon pa sa DOJ, meron ding responsibilidad ang Pilipinas sa international community. If the Philippines being part of a community of nations, if we do not comply with this obligation, sa mga pagkakataon po kunwari na tayo naman po humingi ng tulong sa Interpol, hindi po tayo ganun kadali pagbibigyan. Primary consideration here is our deference to the Supreme Court. Sa petisyon ng mga anak at taga-suporta ni Duterte sa Supreme Court, illegal umano at walang due process ang sapilitan umanong pagkuha kay Duterte at pag-surrender sa kanya sa ICC. Wala umanong naipakitang official and sealed copy ng warrant of arrest mula sa ICC ang mga opisyal ng gobyerno. Wala rin umano itong access sa legal counsel noong panahon na yun. Sinabi naman ng Office of the Solicitor General sa memorandum nito sa Supreme Court itong Enero na nirespeto nito ang karapatan ni Duterte sa buong proseso ng pag-aresto at pag-surrender dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.